So karong buntag mga igsoon, ang atong foundation text niya sa Titus, Tito. Before nako basahon ang atong verse, usara man ka verse, ang purpose nga gisulatan ni Apostol Paul si Tito aron iyahang i-put into order ang church dito sa Crete. No, kay si Titus is a pastor sa island of Crete. Unya, Paul wanted to replace the corrupt leaders with godly ones. No? So dunay mga problema nga ning kuyanap sa simbahan sa Crete. Unya gipadadaan og sulat ni Paul si Titus or si Tito sa Cebuano. No? Also it's an instruction to Titus on how to lead the church sa maong lugar. So ang atong foundation text niya sa Titus chapter 1 verse 16, I request everyone nga motindog palihog. Nya human natog basa atong tan-aw ng atong subtopic karon sa atong mensahe. Ningon dinhi, miangkon sila nga nakaila sa Dios. Apan ang ilang buhat wala magmatuod niini. Mga talamayon sila, masupilon og dili makabuhat og mayo. Matud pa ni Paul, dunay mga tao nga nag-angkon nga sila magtotoo. So in order for us nga makaspot or makadetermine sa usa ka tawo nga nag-claim nga siya usa ka magtotoo, makita di ay kana pinaagi sa iyang buhat. No? Mag-manifest ang imuhang claim. Kung ang imuhang claim inline ba sa imuhang gibuhat or ang imong gibuhat inline ba sa imuhang claim. Munang ningon si Paul sa English, they profess to know God, but in works they deny Him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work. So karong buntag mga igsoon, dadon ako mo sa mensahe. Before ta mag-pray, paki-project palihog Mac. Ang atong series again is Rooted. Ang subtopic karong buntag, na kato siya Mac din i-live then i-hit lang ang clear kay basig na clear. Proofs of a true believer or ilhanan sa usa ka matuod nga magtotoo. O sabay pruweba. Kung ang ilhanan sa original nga Nike Air na akay lantawon, same po na, no? Daghang mga tao nga nag-angkon nga sila Kristohanon, no? O sabay ilhanan, o sabay proof nga ikaw usa ka tinuod nga o ang tao usa ka tinuod nga magtotoo diha sa Ginoo. Mag-aampo ta, Lord God, niining urasa ang among mga pag-ampo nga ikaw magauban sa matag usa. Balang Espiritu, ikaw unta mo'y magakonvict sa among kasing-kasing. O hatagi kami grasya sa pagbuhat sa mga butang nga buot nimo nga among buhaton sa among kinabuhi o God. We pray nga you will reveal to each and every one of us, O God, sa mensahe nga gusto nimo nga ipadangat kanamo, Ginong Dios. Ibutang ang imo mga pulong sa ngabil sa imong alagad and open our minds, our hearts, O God. Lord, tungod kay wala kay laing gitinguha Ginoo, nangita ka Ginoo og mga tawo nga tinud-anay nga mosunod ug motuman kanimo Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan in Jesus name. Amen. Amen. Manglingkod. Salamat itas Ginoo mga igsoon kay nabuhi ubalik ang atong LCD, ato ang projector, no? So atong iampo kay mura magnatoy nang inquire daw matud pang Bro Jim tagpilap ko ng LED. Nimpo ko nga, sige, sultihi lang. Ayaw nagpangayo. No? Kaya ba, hindi ay ugnay mo donate. Di ba? Mag-LED na ta. Okay. So, ilhanan or proofs of a true believer. Nasayot man ito mga kaigsonan, no? Ang tao, sa wala pa sa nakaila sa Ginoo, mauni ang kahimtang na to. Every person nga wa pa nakaila sa Ginoo, he or she is spiritually dead at tubangan sa Dios. So ang tanan tao nga wa kay ilas Ginoo, meaning wa kay relasyon sa Ginoo,
atubangan sa Dios, matud pa sa Ephesians chapter 2 verse 1, patay kita atubangan sa Dios. The word patay diha mga igsoon, it means nga we are separated, we are alienated diha sa presensya sa Ginoo. Mao kana ang hinungdan nga ang mga tao nga wa makaila sa Dios, ang ilang binuhatan dili gyud maayo kung atong ibase sa standard sa pulong sa Ginoo. Nganuman, nahimulag man kita sa Dios, patay. Kanang word patay again, it doesn't mean nga wa kay free will to choose God, no? So sukwahi kini sa gitudlo sa uban, kay patay ang tao, dili ka makapili sa Dios, wa kay free will nga mupili sa iya because you are dead according sa ilaha. But ang Bible naghisgot sa tua ug nagsulti sa tua according sa Romans chapter 10 verse 17. Ma-project ba na nimo Mac? Matud pa diha nga ang faith comes by hearing, and hearing from the word of God. No? Ang pagtuo daw nagasukad o nagagikan Romans chapter 10 verse 17. Pinaagi sa imong pagpaminaw sa mensahe. Naa ba Mac? Sa ato ta sa English magpalihog. Nga ang pagtuo diin siya nagagikan kung ang tao maminaw sa pulong sa Dios. O pagpaminaw pinaagi sa iyahang maayong balita. No? Mabitaw na mga igsoon nga sa Luke chapter 8 verse 12 pod, sa dihang napugas ang binhi, si Satan iyahang gikuha ang binhi kay matud pa diha sa Luke 8 verse 12 nga basin unya kunog mutuo ang tawo ug maluwas siya. Kana nga verse usa ka pruweba because ug why choice ang tao, why Satan bother himself nga iyahang kuhaon ang binhi. Nga according sa uban nga nagtudlo mga kaigsuonan, kung gipili ka sa Dios bisag di ka motuo sa Ginoo, luwas ka. Unya kung ganahan kang di maluwas, kay gipili ka, luwas gihapon ka. No? Manang bisag ganahan ka muluksos impierno tungod kay gipili ka sa Ginoo, luwas ra gihapon ka. So that's not biblical predestination, no? So ako lang ning giklaro mga kaigsuonan in line sa atong topic nga ang tao before kita nakailas Ginoo, patay kita at tubangan sa Dios spiritually. Apan sa dihang imong gidawat si Jesus, nabuhi ang atong espiritu ug mao kana nga naanay kausaban ang atong kinabuhi. Amen ba? Doon na ba'y kausaban ang imong kinabuhi? Ha? Doon na ba'y kausaban sa imong kaugalingon? No? Dili lang kay sa imuhang timbang or sa imong height, kundi sa imuhang personal nga kinabuhi. So there are 4 things nga ganahan akong ipaambit sa matag usa, pruweba sa usa ka tinuod nga magtotoo. Dihay time nga akong gi-share sa Bible study, kuha man to, signs that you are signs that you are truly saved. Lahi po to sa nga topic, but kini usa ka pruweba or proofs of a true believer. So number 1, kung tinuod kang magtotoo mga kaigsuonan, is very simple. Change of desire. Or your desire change sa panahon nga ikaw nakailas Ginoo. Unsa may pasabot ini? No? Ang tinuod nga Kristohanon mga kaigsuonan, sultihan ta mo, dili nimo kini pwedeng ibase sa imong pag-attend og church. Okay? Akong klaruhon, ang imong pag-anhi og simbahan, dili ka na siya pruweba nga ikaw mahimo nagyong Kristohanon. Tungod kay wa na siya diha gibase. Okay? Ang tinuod nga Kristohanon is someone who is radically transformed by the gospel of Christ. Mao na yung tinuod nga Kristohanon. Ang imong pag-ani sa church, gi-appreciate na sa Ginoo. Ang imuhang pag-appeal sa mga pagtulunan, Bible studies, gi-appreciate na sa Ginoo, but dili na maoy kanang pruweba or dili na maoy kanang hinungdan nga mahimo kang Kristohanon. Dili na mo'y garantiya. Kay ang tinuod nga Kristohanon mga kaigsonan is someone nga gibag-o sa Ginoo pinaagi sa mensahe sa Dios. That is why, kung tinuod kang Kristohanon, nausob na ang imuhang desire. Kung kaniadto ang imuhang desire, unsa man?
Dili ka ganahan mo anig simbahan. Unsa bagoy ganahan nimong anhi og simbahan? But because you're a true believer, that desire has been changed. Nausob na, naala kay tinguha nga mo anig simbahan. Kaniadto wa kay desire nga mo basag Bible. Kay kinsa bagoy ganahan mo basa sa Biblia nga puro ra man ni litra, wa may mga hulagway. Di ba? Pero sa dihang nabag-o ka, sa dihang nahimo kang tinuod nga Kristohanon, naala ka karoy desire nga mubasa sa pulong sa Ginoo. Doon na ba mo'y desire nga mubasa sa pulong sa Ginoo? Gibasa ba ninyo ang pulong sa Ginoo? Kisay gabasa sa pulong sa Ginoo karong buntag kita sa kamot. Kayo sayang atong desire mga kaigsuonan mapugnan sa ato ra pong kaaway nga kaugalingon, di ba? Atong kaugalingon ra gyud. Mao nang ingon ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17 mga igsuon nga ang tao nga naa na sa Ginoong Hesus, he is a new creation. Bag-o na siyang binuhat. No? Ningon siya, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. So usa di ay sa paagi sa pagsusi sa imong kaugalingon kung tinuod kang magtotoo, imong i-check ang imong desire. Na bag-o ba ang imong tinguha? No? Nausob ang imong tinguha. Gikan sa kalibutanong tinguha, nganhin na sa mga Diyos nun o mga langit ng mga butang. No? So, ang imong pagsimba, igsoon, imo hanang gitinguha. Why? Because that's a natural response sa tinuod nga kaluwasan nga imong naangkon. Kaya nasabdan na to? So, your desire change kung tinuod ka nga naangkon nimo ang kaluwasan. Okay? So, meaning, kaniadto ganahan kaitang mohimo sa sala. I'm not saying mga igsoon nga kung nahimo natang magtuto dili nata makasala. No, wala nagiingos Biblia. Makasala gihapon ta. But ang imong desire sa sala lahi na. Wala na ka magtinguha ana. Ikumpara kaniadto og karon. Okay? Dili na kaganahan mohimo sa sala, no? Apan karon imuhan nang gidumtan ang sala. Okay? Nasayod naman taon sa mga sala, right? Dili na nato angay pag i-enumerate. So kung ang imuhang kasing-kasing wa na magtinguha na, that's number one proof na imong naangkon ang kaluwasan. Okay? Kaniadto, we are rebellious but now we submit. Rebellious tas Ginoo but now we submit to His authority. Kaniadto, boring alang nimo ang paganig simbahan. Nagsige na dayon kag lantaw og oras mapagani pagsugod. No? But now, you desire to get closer to God. Imuha gitinguha nga mopaduol gud ka sa Ginoo. No? Og dili issue alang nimo ang adlong Domingo. Okay? Dili issue but excited ka sama ka usa ka estudyante nga bag-ong ni eskwela nga excited. Alas 8 pa gani, mag-abli ang eskwelahan, alas 6 to anakas eskwelahan. Diba? Kaya nga naman, ang imuhang desire na usob naman. Number 2, so number 1, your desire change or change of desire. Number 2, hunger for God and His Word. No? Second proof nga you are a true believer, naakay hunger sa presensya sa Ginoo o sa iyahang pulong. Mabitaw na nga, sige tamong giistoryahan, sige tamong gidasig, basaha ang pulong. Last 2 Sundays ago, nag-encourage ko nga dadang inyo mga Biblia. No? Nalimot ra siguro ang uban. Okay? So, naa ba kay tinguha nga makaila sa Ginoo? Kay ngano ang atong Dios mga kaigsoon, He is a personal God nga pwede nimo siyang mailhan on a deeper level sa imong kinabuhi kung ganahan kang makig-ila-ila sa Ginoo. Ang Dios is dili lang siya kay someone nga samas gituuhan sa uban nga naara nagpuyo sa usa ka templo, inigawas nimo sa imong gisimbahan, wala naa nabilin ang Ginoo dito. No, He is a personal God. Nga pwede nimo siyang mailhan, pwede nimo siyang sultihan, pwede nimo siyang imong ikuyog kanunay sa imong kinabuhi. So, ang ikaduhang pruweba nga tinuod kang magtotoo naa kay hunger sa presensya sa Dios ug sa iyahang pulong.
Mao nang niingon ang Deuteronomy chapter 6 verse 5. Atong lantawan mga kaigsuonan. Ingon dinhi Deuteronomy chapter 6 verse 5. Gi-quote man ni sa New Testament ni Mark. Pero niya kini sa original sa Deuteronomy. Ingon siya, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength." Basig mo ingon mo diha nganong wala lagi ang mind, pastor, kaysa Mark naaman ang mind. In Hebrew or in Greek, ang word soul, mga igsoon, is also synonymous sa the same siya, source siya sa atong mind. Kung imong tun-an ang soul, na diha nagagikan ang atong mind. No? So that's why, ningon din ni si Moses, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength." No? Angay natong higugmaon ang Dios, dili ganahan ang Dios nga maulahi siya sa atong kinabuhi. Musugot kag sa dili mga igsoon, dili gud ganahan nga maulahi ang Ginoo. No? Sa amo ganing mentoring dihas kuan Miyerkules na atoy gi-share nga si Micah na siya gi-share nga na daw kunoy nangutanan niya nga what if pastor Sunday unya birthday sa ihang igsoon. Nya ang iha kunong tinguha kay aron kunong mo-minister sa iyang igsoon. So asa may imong unahod, mosimba ka o moapil ka sa birthday? Ha? Depende na sa sitwasyon. Kung ang kaon alas 12, mahuman man tag alas 11:30. Ini kabuntag, mubangon kog sayo, tagaan ako gift ang ako igsuon, ug dili siya magtuto, i-pray ko siya, sultihan ko siya nga moapas ra ko human sa among simba. Or kung hapon pa, mosimba kag buntag. Di ba? Or kung buntag ang party, mosimba kag sanusi. Naatay dagang option mga igsuon. Because God, dili gud sa ganahan nga maulay sa atong kinabuhi. Nasayod taan na, pero daghang panahon sa atong kinabuhi, nga sigir nato gipaulahi ang Dios. That's why hunger for God and His Word. Nya ingon si David in Psalms 119 verse 11. Matod pa ni David, mga kaigsuonan. Na-share na ko nga verse, pero ganahan ko nga akong balikog basa. Psalms 119 verse 11. Sa giingon diha ni David, Salmo 100, "Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you." So unsay paagi ni David aron di siya makalapas sa sugos Ginoo, ingon siya, "Akong gitapigan ang imuhang pulong sa akong kasing-kasing." Ang question is, giunsa man na pagtapig ni David ang pulong sa Dios sa kasing-kasing? Kung wa sa nag-meditate niini. Nakuha na to? So ang meditation sa Word of God is very important in order for you and me nga imong pwedeng taguan o tipigan ang iyang pulong sa imong kasing-kasing. The word, "I have hidden your word in my heart," means embracing God's word into your life to the point that it become a part of your system. Di ba? Ikaw, dili ka kakaon usang adlaw, unsay imong bation pagkasunod ugma? Maluya ka, di ba? Tinuod, dili? Tinuod. Maupod ka na ang bation sa atong kalag. Kung dili mo pakanon, kusgan ng imong lawas, pero luya ang imong kalag. Mo nang gamayng sugyot sa kaaway, dali radayon kang mapukan, kay nga naman, nagluya man ang imuhang kalag. Di ba? Nakuha na to? Dili na ka maglibog, okay na, may sala ni, dili. Because, na naman ang word ni mo, ni Lord sa imong kasing-kasing. Dili na ka pwedeng maingon nga, kini, sala ba ni? Dili ka pwedeng mag-ingon nga, sala dili. Automatically ma-identify na nimo kanang maong butanga nga sala gini ug dili gini angay nimong buhaton kay ngano ni aman sa imong kasing-kasing ang iyang pulong. Okay, nasabtan nato mga kaigsunan. So, ingon diha Psalm 119 verse 11, it means to embrace God's word sa atong kinabuhi, no? So ngano usa lang gyud ang akong nakita mga igsoon nga problema natong mga Kristohanon. Nganong dili ta maka-pray kaayo, nganong dili ta makabasa sa pulong. Akong balikon og quote ang giingon sa usa ka pastor, ningon siya, "The only difference between those who wants it and who gets it is discipline." Balikon kog basa, "The difference between those who wants it and who gets it is discipline." Unsay pasabot? Ganahan kang magniwang. Unsay imong himuon? Dili. Disiplina. Oh. Kay bisan pag mayon kang mag-diet, nya wa kay disiplina,
Ganahan kang makalampo sa imong pag-eskwela o sa imong himuon, discipline. Di ba? Ganahan ka matangtang ang arthritis nimo sa imong lawas o sa imong himuon, discipline. Di ba? Maunay atong gikinahanglan ang disiplina mga kaigsunan kay ngano, nasayod ko nga na-convict gid mo nga mubasa ta, muampo ta pero ang atong kulang is disiplina mo nang inig kasunod Domingo mangutana ko nag-quiet time ba ka? Wala ra gihapon. Nga naman, kulang ta og disiplina. Amen ba? Linga na imong tapad. Oh. Ayo sulti kulang kag disiplina. Oh. Ha? Oh, di ba? Disiplina ra man gud. Oh. Ganahan kang mutaas imong kinabuhi, unsa may himuon nimo? Discipline. Di ba? Ganahan kang panalangin sa Ginoo, discipline. Tanan nga mga balaod sa Ginoo mga igsoon, kung imong isum up, ang iyahang foundation ana isang disiplina ra gyud. No? Side bit ko no be. Kisay ganahan nga Muslim, taas kamot. Ah? Oh. Oy, hala, ang uban lagi, di ba? Oh. Kasi ganahang manambok, taas kamot. Di ba? Disiplina ra. Oh. Disiplina. So, muna imong ibutang disiplina, no? Sa pulong sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo, everything nga gusto nimong himuon sa imong kinabuhi, you need discipline. Say the word discipline. Okay. Number 3. Hunger for holiness. Hunger for holiness. Ang word holiness means pagkabalaan. Wala na nagpasabot nga ako, ikaw, ay sala. Ang buot pasabot sa holiness, di ba niyo na ginaw, pagbalaan ka mo, kay ako, balaan man. Pamina mo mga igsoon, holiness is not optional for the believer. It is a natural resort of a true salvation. So, dili siya option nga, magkinabuhi ba kong balaan or dili? Dili siya option alang natong magtotoo, but it is a natural resort sa tinuod nga result sa kaluwasan nga imong naangkon. No? Pwede kang makighalo-bilo sa mga tao nga wa kaila sa Ginoo kung unsay ilang gihimo diha. Like for example, nagtagay sila or nagsugal sila nya nakay barkada didto na nakalabay ka, pwede kang musampit mo istorya pero ayaw appeal sa ilahang gihimo. And if possible nga makalikay ka diha, likay. Okay? Mamay nang ningon ang Ginoo pagbalaan kamo, ningon ang Ginoo sa katawhan sa Israel, I am the Lord your God who brought you up out of Egypt. You shall be holy, for I am the Lord your God. I am holy. Nganong may katungod, nganong makaingotan, di man makaginoo, nagdiyos nga magbalaan ko. Yes, because ang Ginoo mo'y naghatag nato sa kaluwasan. Amen? So, pagiging holy, again, doesn't mean nga wa kay sala. Ang word holy, ang usa ka tinuod nga Kristohanon, kung makasala siya, he repents, and he will try or she will try her or his best nga mubiya sa maong sala. Dili kay naghinulsol ka karon kay naguol ka sa imong gihimo, pagkasunod ugma o sunod adlaw gihimo ra gihapon nimo. Okay? Why? Kay nag-desire man ka nga kanang mahimo nga susama ni Christ. Okay? So kung masayop ang tinuod nga Kristohanon, he feels conviction and repents earnestly sa iyahang kinabuhi. So, hunger for holiness. Ingon diha Hebrews 12:14. Unsay giingon sa Hebrews chapter 12 verse 14, palihog. Basahan ninyo ug ma-project na diha sa atong screen. Go. Okay? Pursue peace. Kung mahimo magkinabuhi o magpuyo kamong malinawon kung may sa tanang tao ug pagbalaan kamo. Kay ngano, kung walay pagkabalaan, walay makakita sa Dios. Di ba? So, kung naa kay relasyon sa Ginoo, you are holy person. You are a holy person. Wala nagpasabot nga wa tay sala, masayop ta. Okay? So, hunger for holiness. So, that's number 3 nga proof. And last proof, mga igsoon, of a true believer is hatred for sin. Okay? Hatred for sin. Para nimo, ug alang nimo,
Kung tinuod kang nakaangkon sa kalawas, kung tinuod kang magtutuo, do na kay hatred sa sala. Kung sa may pasabot, ana, no? Ingon ang Psalms 97 verse 10. Psalms 97 verse 10. Atong basahon. You who love the Lord, unsa gingong David, hate evil. Ato ning basahon karon sa Cebuano makainiguman ani. He preserves the souls of his saints. He delivers them out of the hand of the wicked. Unsa gingon sa Cebuano? Gihigugma sa Ginoo kadtong nagdumot sa dautan. See? Kinsay gihigugma sa Dios kadtong mga taong nagdumot sa sala, nagdumot sa dautan. Iyang gipanalipdan ang iyang kinabuhi sa iyang katawhan o giluwas sila gikan sa gahom sa mga dautan. Mao nang listen mga kaigsuonan, kung maghisgot ganitag sala, no? It's non-negotiable. Especially sa mga young people or even natong mga hamtong. Unsa may trend karon sa kalibutan? Di ba tong murag wa ko masayop, ikaw man dagito nag-share sa ako nil, no? Nga naay grupo dihas dumagiti nga group of the mga young people nga kung ganahan lang kang makig-sex after okay ra, di ba? Ikaw man to, no? Oh. Abi kog tuara na sa west, abi kog tuara na sa laing nasod. Meaning kung ganahan ka, natripan ka anang tawhana, bayhana, you can have sex with that person. After, wala ray issue ba? Wala ray connection. Oh. So kung alang, kamong mga batanon paminaw mo, kung naagani mo'y karelasyon, dapat dili na ka maglibog nga, umu-offer ang imuhang boyfriend or girlfriend, kabahin ini, kanang gitawag sex before marriage, dili na kaangay maglibog pag, ako ba ning buhaton? Dili. Sala ni or dili? No, that's non-negotiable. Automatic na nga red flag sa imuhang kaugalingon, right? Nakuha ninyo? Hello, nakuha ba nato mga kaigsuonan? Og naay mohatag nimog tagay. Dili nakaangay unsa man para kuto-kuto, dili kuto-kuto, dili. No, dili na nakaangay anak pang mo sa na kanang dili nakaangay pang makipag-argue ba sa sala kay kung imong i-argue ang sala, oy mo rason gyud ang sala igsoon. Di ba? Nakuha na to? Naay mo offer nimo nga magpudulak scatter. Misang ka, mudula ko dili, udula ko dili. That's non-negotiable kung ikaw Kristohanon. Amen? Usa may gingos Ginoo, ang tinuod nga Kristohanon naasay hatred sa sala. Ngano ningon si Apostol Paul, isipa ang inyong kaugalingon nga patay na kamo sa sala. Usa may pasabot ni Paul, ang taong patay, makahimo pa bagsala, dili na. Apan, ingon sa apan buhi diha ni Kristo. In order for us nga maglikay ta o makalikay ta sa sala, atong isipon ang atong kaugalingon nga patay na ta sa sala, aron dili na ta makapadayon pa sa paghimo sa sala. Nakuha na to? Oh. Apan buhi diha ni Kristo. Why? Kaya ang atong kinabuhi kung niangkon tang Kristohanon mga kaigsuonan, we become Christ's slave. We are kanang mahimutang servant sa Ginoo. Our freedom sa dihang nahimutang Kristohanon is freedom to do and obey His will, not to do our own will. Mao na angay na itong masabtan. Kaya maghisgot ganit ang word freedom, nakaingon manggod ka nga, freedom sa tanang buhaton, nga pwede kang mahimog sala, pwede kang malagad sa Ginoo, dili. No, ingon si Paul, ingmong basahon diha sa New Testament, the word freedom nga gihatag sa Ginoo is freedom to obey God. Mao na iyang but pasabot. Nasabtan nato mga igsoon. So unsay giingon dinhi ni Apostle Paul atong basahon ning kining 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 11. Sa Cebuano ra na kay maki atong kana. Okay? Matud pa ni Apostle Paul lantawa makita ra man siguro nato tanan ingon diha sa walay duha-duha nasayod kabo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingarian sa Dios. Kisay kasulti si Paul. Unsa man yung mga tawhana, ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga unsa makihilawason. Unsa man yung makihilawason? Again, I'm not judging everyone ha, wa ko mag-judge,
Pero kung nakailan na ta sa Ginoo, dapat ta muli kay ini. Kung naa kay experience before, nga nakailan na ka sa Ginoo, then stop it. Ayun na, gibag-o na ka sa Ginoo. Di ba? Makihilawason o nagsimbag mga Diyos-Diyos. See? Usa din is mga tao nga di makasunod sa langit, kung naa kay gisimbang laing Dios, gawas sa Dios nga buhi. Isa pa, mga mananapaw. O kini, nakighilawas sa isig ka lalaki o isig ka babae, unsa man eh? Homosexuals, di ba? Ang pulong sa Ginoo di gini mausob mga igsoon gikan sa old hantod sa new. Bisan pag miingon nga niya nata sa new generation, naa natay bag-o nga kaning sani naanay gitawag nga progressive nga gospel, nausob na kuno. No, when it comes sa balaod sa Ginoo di gud mausob si Lord. Sa ingon niya nakighilawas sa sig lalaki o sig babae, unsa pa? Kawatan, hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Kasi kasulti, si Paul. Yan lang tawa ng giingon diya sa 11. Ingon si Paul sa mga taga-Korinto, ang pipila kaninyo sama gayud ni ana kaniadto. Niingon si Paul, kamong mga nagsimba din sa Korinto, ingon ana inyong kinabuhi ni adto. Apan karon ingon siya, apan nahugasan na kamo. You were washed. Sa inyong mga salaog, gihalad na kamo ngadto sa Dios. You are being sanctified. Gimatarong na kamo sa Dios. You are being justified. You have been justified by God. Siya, gimatarong na kamo sa Dios, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo o pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Kani nga verse mak ikuan dito sa English palihog. Kana lang nga verse 11. And such were some of you, but you were washed. Timan inang tulo ka butang. You were washed, you were sanctified, and you were justified. Gihugasan na mo, giseparate na mo, gilahi na tas bulok nga sistema sa kaaway, sa kalibutan, ug gideclare kitang not guilty even though makasasala ta. Tungod og pinaagi sa gibuhat ni Christ. Amen ba? So ningon si Paul, ako I understand nga ingana ang inyong pipila kaninyo sama ni adto. Apan karon kay gihugasan na mo, giset aside na kamo sa Ginoo, o gimatarong na kamo ayon na ninyo himua. So unsang upat ka mga butang sa atong mensahe karon, ilhanan or proofs of a true believer. Number 1, chains of desire. No, i-check na nimo na ba kay nausog na ba ang imong tinguha? No? Sa magikan sa daotang tinguha ngadto sa langit nun o Dios no mga tinguha. Number 2, hunger for God and His Word. O hangtod karon wa kay hunger, wa ka di ka uhawon sa iyang pulong, wa kay di ka gutomon sa iyang pulong ug iyang presensya, then you have to check yourself. Ngano kaha? Kaya ang Espiritu Santo nga niana nagpuyo nimo, ang iyahang desire is mubasa o muampo, mo-connect yun sa Ginoo. That's why you have to check yourself. You have to check for yourself, mga kaigsuonan. Number 3, hunger for holiness. No? It means you desire to become more like Christ. Dili man gud nato masuhid ang perfect life ni Christ, but we long nga mahimot ang susama ni Kristo ug ang katapusan mga igsoon, hatred for sin. Sa gingon siya, he who loved the Lord hate evil. Kay mga igsoon, paminaw mo, sultihan ta mo, di ining mga panahon na karon, mutuo kag sa dili, ni anatas katapusang mga adlaw. Si Satan naghimo sa double time nga iyahang gubon, iyahang i-destroy ang imong faith. Because he knew nga hapit na mobalik si Lord. Tanawa lang ang palibot nimo, tanawa lang ang panghitabo sa kalibutan. Tanawa lang unsay mga planos mga tao. No? Because Christ's return is imminent. Mubalik siya sa panahon nga posibleng wa kagaandam. That is why me as your pastor, I want you nga ma-prepare ta nga ganahan ko nga makakuyog tas pagbalik sa Ginoo. Sa mga kaigsuonan, mga bisita nato nga wa pagyud nakatugyan sa ilahang kasing-kasing kay nabuhi sa Ginoo, naa kay knowledge ni Lord pero wa pa nimo gi-surrender ang imong kinabuhi ni Christ. Do it igsoon. Wa ilaing gitinguha ang Ginoo, namatay sa krus alang nimo.
Ngunit man and you have to repent and accept His offer of salvation. Follow Him sa imong kinabuhi. O kitang mga magtotoo karon ug ugaling niaman sa ato karon na fail ta ining upat ka mga butang. Ilabi na aning katapusan. Kay ang sala grabe kaayo mo tintal, grabe kaayo mo muilad mga kaigsuonan. Matud pas usa ka tawo, usa ka magwawali ang yawa kuno kung maghisgot siya og sala, iyahang padayan-dayanan og putos ang maong box. Nga aron ikaw nga maglantaw sa box, mainganyo gyud kang mupunit apan dili niya ibutyag kanimo nga ang sulod di ay sa box makadaot og makadestroy diya sa imong kinabuhi sa imong pagtuo. Ingon ana ka clever ang atong kaaway igsoon. So I request everyone to please stand. Og sa imuhang kinabuhi ikaw may nasayod ra. Niya karon ang atong Ginoo mga igsoon. Una, sa mga bisita nato, if ganahan kang mulakang nga makipagrelasyon og mutugyan sa imong kinabuhi, wa kay lang himon, magampo lang kas imong itindungan. I-welcome si Jesus. Lord, sulod sa akong kasing-kasing. Pailha ko. Salamat nga namatay ka sa cross. Salamat nga ikaw mo ay nipalit og nilukat sa akong sala. O kita nga mga magtotoo, mga kaigsuonan ang akong hagit. Niining upat, kung naagi hapon kay struggle hangtod karon, kinahanglan nimong iampo nga magbaton ka niini, imong mabatunan. Unang-una mausob dapat ang imuhang tinguha. Ikaduha, naapat na akay kauhaw sa iyang pulong, kauhaw sa iyang presensya. Dili na ministel pang magsigig chat or pahinumdum nimo sa pastor nga magbasa og magampo. Because it's a natural result, mga kaigsuonan, of a genuine salvation. Doon na kabay hunger sa pagkabalaan. Ang sala nga gustong pabiyaan sa Ginoo, imo na bagyong gibiyaan. Mabito nang ningon si David, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not answer. If I cuddle, if I cherish sin in my heart, dili maminaw ang Ginoo mga igsoon. Kining mensahe alang ni natong tanan, and it's for you to prepare yourself sa pagbalik sa Ginoo. Every head bow, every eyes closed, I want you to pray diha sa imuhang gitindugan. Ikaw, mag-ampo ka. Pakisultihi ang Ginoo igsoon. Ayaw paglahi, ayaw paghunahuna sa imong kinsay imong tapad. It's between you and God lang mga kaigsuonan. Because God is a personal God. He is a personal God. Pwede nimo siyang mailhan personally sa imong kinabuhi. Ginoong Hesus, nagpasalamat mi. Nining mga panahon na sa mga kinabuhi, pwede ba nga imaming dadon balik sa sabakan sa cross, Ginoo? And Lord, tabangi mi nga amo gyud ikaw nga masinati sa among kinabuhi. Amo gyud ikaw nga ma-encounter personally, Ginoo. Salamat sa imong sakripisyo. Salamat nga ikaw mo hinidupa sa among sala didto sa krus, Ginoo, aron nga kami dili na angay pang mag-anto sa silot didto sa linaw nga kalayo, Ginoo. Apan pasayloa kami. Nabisan kami nga nag-angkon nga Kristohanon, daghan ra gihapon kaming mga butang, Ginoo, nga gihimo nga sukwahi sa imuhang kabubuton tungod kay kulang kami og disiplina, Ginoo. God, the Holy Spirit, teach us, Lord God,
nga mas mo grow pagyud ang among faith, ang among relasyon kanimo. Ug kung mahimo, among i-open ang among kasing-kasing ug ibutang ang kauhaw sa among mga kinabuhi. Kauhaw nga mailhan ka, kauhaw nga among pamalandungan ng imuhang pulong. And Lord, ibutang sa among mga kasing-kasing nga dumtan namo ang sala nga mo'y hinungdan nga nabitay ka dito sa cross, Ginoo. Yes, Lord, giangko namo nga masayo pra gihapon mi. Apan tudloi kami nga when it comes sa sala, it's non-negotiable sa among kinabuhi, Ginoo. Tagay kami kaisog sa pag-resist, Ginoo, sa kaaway. Kay mo na imong gingon, resist the devil, submit to God and resist the devil, and he will flee from you. Because if we don't resist the devil, O God, if we don't resist the enemy, he hangs around sa among kinabuhi. So Lord, tabangi kami. I-prepare ang imong church, Lord God, sa imong pagbalik. And while nagpaabot mi sa imong pagbalik, gamito namo ang among kaugalingon, ang among kinabuhi, nga may sangyaw ang imong gugma sa tanang tao. Panalangin kami, Ginoong Dios. Siliuhi ang mga pulo nga among nadungog karon. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay, palakpakan na to ang pulong sa Ginoo.